In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik, no? So, tayo magpapatuloy sa ating binabasa about sa ang pahayag kay Apostol Pablo. So, bago po tayo magsimula at magpatuloy sa ika-4 na yugto na po tayo, no? O sa part 4. Magbigay tayo ng isang maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Naway sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo, pagpalain nawa ng kaligtasan, kagalingan sa bawat may karamdaman sa panahon to, lalo na po amang Diyos na kumakalat na salot ang coronavirus. At nawa kapagat patawarin niyo po kami mga tao, kaligtasan na ibigay sa bawat isa. At nawa sa oras nito gabayan niyo po ang inyong lingkod na magbabasa sa pahayag niyo po, no, sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Pinahayag niyo ang kapahayagang ito sa Apostol Pablo para ipahayag naman, no, ng Apostol Pablo sa mga tao. Bagamat yung ibang talata po ay hindi po naisama sa banal na salita. Kaya nawa, gabayan niyo po ang bawat isa at lingkod. Maraming salamat po ang mga Banal na Espiritu Santo sa nawa, sapagkat nasa inyo lang po ang kapurihan, katakilahan, kalutihan, kapangyarihan magpakailanman sa nawa. So tayo na po ay magpapatuloy mga kapatid, no? Ang pahayag kay Apostol Pablo, ika-4 na yugto. Ang lahat ay hindi pinapayagan na pumasok dito maliban sa sino mang magsisisi sa kanyang mga kasalanan. At sa lalong madaling panahon na siya ay magsisisi at magbabago ang kanyang buhay. Siya ay hinahatid kay Michael at hinahagis nila siya sa lawa ng Arkerusian, at pagkatapos ay dinala niya siya sa lungsod ng Diyos, malapit sa matuwid. At nagtaka ako at pinalad ang Diyos sa lahat ng aking nakita, at sinabi ng anghel sa akin, sumunod ka sa akin upang dalhin kita sa lungsod ng Diyos at sa ilaw nito. At ang ilaw nito ay mas malaki kaysa sa ilaw ng mundo, at mas malaki kaysa sa ginto. At ang mga dingding ay pumapaligid dito, at ang haba at ang luwag nito ay 100 estadya. At nakita ko ang 12 mga pintuang bayan na napakaraming dekorasyon patungo sa lungsod. At 4 na ilog ang pumaligid dito na umaagos ng gatas at pulot at langis at alak. At sinabi ko sa anghel, Panginoon ko, ano ang mga ilog na ito? At sinabi niya sa akin, ito ang mga matuwid na noong nasa sanlibutan ay hindi nagamit ang mga bagay na ito, ngunit nagpakumbaba sa kanilang sarili para sa Diyos. At dito nakakatanggap sila ng isang gantimpala na 10,000 kulong. At ako na pumapasok sa lungsod, nakakita ng isang napakataas na puno sa harap ng mga pintuan ng lungsod na walang bunga, at ilang mga tao sa ilalim nito, at sila ay umiiyak ng labis. At ang mga puno ay yumuyuko sa kanila, at ako nang makita sila ay umiiyak. At tinatanong ang anghel, sino ang mga ito, na hindi sila lumingon upang pumunta sa lungsod. At sinabi niya sa akin, oo, ang ugat ng lahat ng kasamaan ay walang kabuluhan. At sinasabi ko, at ang mga punong ito, bakit nila pinakakumbaba
ang kanilang sarili. At sumagot ang anghel at sinabi sa akin, dahil dito ang mga puno ay hindi namunga, sapagkat hindi nila napigilan ng kanilang sarili sa pagmamalaki. At tinanong ko ang anghel, Panginoon ko, sa anong kadahilanan sila ay tinabi sa harap ng mga pintuan ng lungsod? At siya ay sumagot at sinabi sa akin, dahil sa dakilang kabutihan ng Diyos, dahil sa ganitong paraan ay pumapasok si Kristo sa lungsod, at ang mga sumasabay sa Kanya ay makiusap sa mga taong ito, at upang sila ay dalhin kasabay ng mga ito. At sumabay ako, ginagabayan ng anghel, at inilagay niya ako sa ilog. At nakita ko roon ang lahat ng mga propeta, at sila ay dumating at binati ako na nagsasabing, maligayang pagdating, Pablo, minamahal ng Diyos. At sinabi ko sa anghel, Panginoon ko, sino ang mga ito? At sinabi niya sa akin, ito ang lahat ng mga propeta, at ito ang mga awit ng lahat ng mga hula, at ang sino mang nagdadalamhati sa kanyang kaluluwa, hindi gumagawa ng kalooban nito para sa Diyos. Nang umalis siya, ay naparito siya at binati siya ng mga propeta. At dinala ako ng anghel sa timog ng lungsod, kung saan naroon ang ilog ng gatas. At nakita ko doon ang lahat ng mga sanggol na pinatay ni Haring Herodes dahil sa pangalan ng Panginoon. At dinala ako muli ng anghel sa silangan ng lungsod, at nakita ko roon sina Abraham, Isaac at Jacob. At tinanong ko ang anghel, aking Panginoon, anong lugar ito? At sinabi niya sa akin, ang bawat taong mapagiliw sa mga tao ay darating dito pagdating niya sa mundo. At binabati nila siya bilang isang kaibigan ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa mga estranghero. At muli niya akong dinala sa ibang lugar, at nakita ko roon na tulad ng langis sa hilaga ng lungsod. At nakita ko ang mga tao doon na nagagalak at umaawit ng papuri. At tinanong ko, sino ang mga ito, Panginoon ko? At sinabi niya sa akin, ito ang mga taong sumuko sa kanilang sarili sa Diyos, sapagkat dinala nila sila sa bayang ito. At ako'y tumingin at nakita sa gitna ng bayan ang isang dambana, dakila at napakataas, at may isang nakatayo malapit sa dambana na ang muka ay nagniningning tulad ng araw, at siya ay mayroong kamay ng isang salteryo at alpa, at inaawit niya ang Alleluia na maligaya, at pinuno ng kanyang tinig ang buong bayan. At ang lahat na may isang pahintulot ay sumasa kanya, kaya't ang bayan ay nagniningning sa kanilang pagsigaw. At tinatanong ko ang anghel, sino ito na umaawit ng kasiyasiya na kasama ang lahat? At sinabi niya sa akin, ito ang propetang si David, ito ang makalangit na Jerusalem. Kung gayon, si Kristo ay darating sa kanya. Pangalawang pagpapakita, si David mismo ay lumabas kasama ang lahat ng mga banal. Sapagkat kung paanong nasa langit, gayon din sa lupa, sapagkat hindi pinapayagan kung wala si David na maghandog ng sakripisyo kahit sa araw ng hahin ng mahalagang katawan at dugo ni Kristo. Ngunit kinakailangan para kay David na kantahin ang Alleluia. At tinanong ko ang anghel, Panginoon ko, ano ang kahulugan ng Alleluia? Tinatawag ito sa Hebreo, Tebel, Maremata, pagsasalita sa Diyos na nagtatatag ng lahat ng mga bagay. Luwalhatiin natin siya ng pareho. Kaya ang bawat umaawit ng Alleluia ay kaluwalhati ang Diyos. Niluluwalhati ang Diyos.
na ang mga bagay na ito, kung gayon ay sinasabi sa akin ng anghel, dinala niya ako sa labas ng lungsod at ang Arkerusyan lawa at ang mabuting lupain at inilagay ako sa ilog ng karagatang na sumusuporta sa kalawakan ng langit. At sinabi sa akin, alam mo ba kung saan ako pupunta? At sinabi ko, hindi, Panginoon ko. At sinabi niya sa akin, sumunod ka sa akin upang maipakita ko sa iyo kung nasaan ang mga kaluluwa ng masasama at mga makasalanan, at dinala niya ako sa paglubog ng araw at kung saan ang simulat ng langit ay tinatag sa ilog ng karagatan. At nakita ko sa kabila ng ilog at walang ilaw doon, ngunit ang kadiliman at kalungkutan at pagdadalamhati, at nakita ko ang isang bubog na ilog at isang napakaraming tao, kapwa ng kalalakihan at kababahian, na itinapon dito, ang ilan hanggang sa tuhod, ang iba pa hanggang sa pusod, at marami pang hanggang sa ulo ng ulo. At tinanong ko, sino ang mga ito? At sinabi niya sa akin, ito ang mga ito na nabuhay ng hindi handa sa mga pakikiapit at pangangalo niya. At nakita ko sa timog kanluran ng isang ilog, ang isa pang ilog kung saan dumadaloy ang isang ilog ng apoy, at doon ay napakaraming tao. At tinatanong ko ang anghel, sino ang mga ito, Panginoon ko? At sinabi niya sa akin, ito ang mga magnanakaw at ang mga mapaninirang puri at ang mga manliligaw na hindi tinatag ang Diyos bilang kanilang tulong, ngunit umaasa sa kawalang kabuluhan ng kanilang mga kayamanan. At sinabi ko sa kanya, ano ang lalim ng ilog na ito? At sinabi niya sa akin, ang lalim nito ay walang sukat, ngunit hindi mababago. At humahagulgol ako at umiyak dahil sa sangkatauhan. At sinabi niya sa akin ng anghel, bakit ka umiiyak? Ikaw ba ay higit na maawain kaysa sa Diyos, sapagkat pagiging banal, Diyos na nagsisisi sa mga lalaki, maghihintay sa kanilang pagbabalik loob at pagsisisi, ngunit sila nalinlang ng kanilang sariling kalooban ay narito at walang hanggang parusa. At tiningnan ko ang mga ningas na ilog, at nakita ko ang isang matanda na kinakaladkad ng dalawa, at hinihila nila siya hanggang sa tuhod. At dumating ang anghel na Temelok na may hawak na isang bakal na kanyang kamay, at dala ito ang mga ugat ng matandang iyon sa pamamagitan ng kanyang bibig. At tinatanong ko ang anghel, aking Panginoon, sino ito ang naghihirap dito, parusa? At sinabi niya sa akin, ang matandang ito na iyong nakita ay isang presbyter. At nang siya ay kumain at uminom, pagkatapos ay isinagawa niya ang paglilingkod sa Diyos. At nakita ko roon ng isang pang matandang nagmamadali ng 4 na anghel, at sinahagis nila siya sa nagninikas na ilog hanggang sa sinturon, at siya ay natakot at sinunog ng mga kidlat. At sinabi ko sa anghel, sino ito, Panginoon ko? At sinabi niya sa akin, ito na iyong nakita ay isang obispo, at ang pangalang iyon ay talagang nasiyansya na magkaroon, ngunit sa kabutihan ng Diyos ay hindi siya lumakad. Matuwid na pangungusga ay hindi niya hinuhusgahan. Ang balo at ulila ay hindi niya naawa. Hindi siya nagmamahal o mapagmalasakit. Ngunit ngayon siya ay nabayaran ayon sa kanyang mga gawa. At tumingin ako at nakita ko sa gitna na ng ilog
ang ibang tao hanggang sa pusod na may dugo. Ang lahat ng mga kamay at ang mga bulate ay bumabangon sa kanyang bibig. At tinatanong ko ang anghel, "Sino ito, Panginoon ko?" At sinabi niya sa akin, "Ito ang iyong nakita ay isang diakono na kumain at uminom at naglingkod sa Diyos." At tinignan ko ang ibang lugar kung saan ay may isang pader na walang tanso na apoy. At sa loob nito, ang mga lalaki at babae ay kumakain ng kanilang sariling mga wika. Nakamamanghang inuhusgahan at tinanong ko ang anghel, "Sino ang mga ito, Panginoon ko?" At sinabi niya sa akin, "Ito ang mga ito sa simbahan na nagsasalita laban sa kanilang mga kapitbahay at hindi nakikinig sa salita ng Diyos." At tumingin ako at nakakita ng dugoang hukay at sinabi ko, "Ano ang pit?" At sinabi niya sa akin, "Ito ang lugar kung saan inilalagay ang mga salamangkero at mga mangkukulam at ang mga patutot at ang mga mangangalunya at ang mga mangaapi sa mga balo at ulila." At nakita ko sa ibang lugar ang mga kababaihan na nakasuot ng itim at humahantong sa isang madilim na lugar. So mga kapatid, no, tayo magkakaroon pa po ng ikalimang yugto o part 5, no. Sana nawa sa mga narinig nyo sa mga talatang nabasa ko ay kayo na sana pong bahala umunawa, no? Umunawa at umintindi sa mga talatang nabasa ko. At nawa, no, pagpalain nawa tayo ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa nawa't sa nawa.